So ayan mga Tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So ngayon, gagawin natin yung motor natin, yung MIUI 125. So ang problema ng MIUI 125 ko ay ayaw niya magbusina, mga Tudes, no? Eto, nagawan ko na ng paraan, binaklas ko na to, nilinis ko na, in-steel brush ko na yung mga contacts, tapos nilinis ko na yung mga socket. Ang problema niya, pagka nakabaklas or naka-dismantle to at tinesting mo yung busina, gagana. Ang problema, kapag naisauli mo na, nai-assemble mo na ulit, ayaw na naman gumana. Para bang grounded na siya, no, mga Tudes. So, for today's video, aayusin natin or papalitan na natin ng bagong switches. So, eto yung ipapalit natin, no, mga Tudes. So, eto pala yung sa right side. Ito naman yung sa left side, no, mga Tudes. So, built-in hazard. So, ang wirings niya, syempre, magkaiba kumpara sa stock. Gawa ng syempre, ito ay may mga additional na mga linya. So, aalamin ko pa kung paano yan gagawin. So, samahan nyo ako at ating alamin. Tuturo ko sa inyo kung ano ba yung, kung para saan ba to. So, syempre, dito sa likod, meron siyang tatlo. Kumpara dito sa stock natin na starter lang ang meron siya. Dito naman, meron siyang patayan at buhayan ng ilaw. Meron din siyang sa idling stop. Pero ito, lasa ko hindi ko na ito lilikutin. Hindi ko na gagalawin or lalagyan ng linya ito, mga Tudes, no? Para ito na lang patayan at buhayan ng ilaw para hindi kagad papunde yung ilaw natin, no, mga Tudes. So, simulan na natin. So, nakabili-bili pa nga ako ng busina. Akala ko busina yung sira. Switch pala. Ayan, eto. So, pakita natin. Working pa naman siya. Nagana yung high beam, low beam niya. Yung flashers. Ayan, kita naman. Ang ayaw lang sa kanya, busina. Pero yung busina niyan, yung nakakabit na busina dito sa ilalim ay gumagana. Malakas ang tunog. O mga Tudes. Kaya lang, ito talaga ang problema. Ayaw niya gumana. Ayaw gumana ng switch na to. Kapag baklas siya, walang kasamang mga ibang wirings nito, gumagana. Pero kapag na-assemble mo na ulit, sira na uli, no, mga Tudes. Kaya palitan na natin, no. So syempre, mga Tudes, para ma-access yung etong mga pindutan na to, kailangan mo tanggalin tong pairings na to sa unahan, no, ng MIUI. So eto naman, dito mo lang babaklasin. Yan, may isang tornilyo yan dyan. Nasaan ba yun? Yun, may isang tornilyo dyan. Meron din dito sa kabila. Yan. Tapos dito sa magkabilang gilid. Sa may batok. Yan. Ay, hindi na ito babaklasin. Ito lang. Dalawa. No? So, baklasin na natin. So, ito naman yung tatanggalin natin, mga Tudes, na part, no? So, testing muna natin kung saan nakakonekta tong mga to, no, mga Tudes. Magkaiba. Ito na kasi yung socket na sama-sama na sila eh. Ito yung socket ng papunta sa placer, papunta sa busina, no, mga Tudes. Tapos ito naman kulay pula na to. Dito naman to, yan, oh. Nakakabit yan dyan. Bale, ang tatanggalin lang natin ay ito, high beam. Ito naman dalawang kulay green sa kulay dilaw na to. High beam sa low beam to. Para sa high beam at low beam ng switch. Ito naman sa placer, sa busina, no, mga Tudes. Yan. So, may dalawang tornilyo lang yan dyan. Ng stopper. Yan, tanggal na. So, ito, hugutin mo lang yan, ganyan. Yan, ito na siya. So, mapapansin nyo, may
May electrical tape na siya. Binaklas ko na kasi to. Ang problema niya, kapag ka naka-dismantle to, nakatanggal to dito sa housing, gumagana yung busina. Pag naisauli ko na ulit, ayaw na ulit gumana, no? Good sana yung switch nito, ayos pa. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit. Chinek ko naman kung bakit baka kako ayaw lang lumapat. Eh, ganun pa rin. Tinabas ko na ng konti yung ano dito yung pindutan Ganun pa rin, no, mga tudes. So, ayan mga tudes. Iba pala sistema na itong switch na to. Tatluhan yung kanyang toggle, oh. Ibig sabihin, kapag nakasagad yan siyang ganyan, mamamatay or mawawala yung ilaw mo, no? Eh, paano yun? Meron tayong... Siguro, starter na lang yung gagawin kong linya dito sa isa. Hindi ko napapakailaman yung ibang linya ng motor. Kundi dito na lang ako lilikod sa wire na to, no, mga tudes. So, dito sa stock, meron lang siyang isang socket, tas dalawang wire. Etong dalawang wire na to sa high beam at low beam. Ito naman sa busina, placer, no, mga tudes. Yan, diyan nakakonect. So, kapag ka magdi-DIY naman kayo, mga tudes, madali na lang. Ito yung stock socket, yan, Ito naman yung sa aftermarket, yung sa bagong bili natin na switch. Yung mga nakalagay na color code sa mga socket or sa mga wire, ay parehas lang. Kumbaga, ang kaibahan lang niya, iisa ang socket ng pang MIUI sa stock kumpara dito, no? Ayan, pag sasama-samahin nyo lang, tatandaan nyo lang kung saan nakapalsak, May, ayan, mapapansin nyo, brown na may puti, tas green. Yun din lang naman, no? Tapos sa kabila naman, may itim at, may itim at kulay pula. So, sakto-sakto din. Testing natin. Ayusin natin. So, syempre, para hindi tayo maligaw, iisa-isahin natin ngayon ang pagtanggal dito, no, mga tudes. Aba, iba pala ang sakit. Ang problema natin na padalawa, magkaiba ang sakit nila. Kumbaga, ito pala ay female. Tapos ito naman ay male. So, siguro ito ay puputulin na lang natin at pagko-connect-connectin natin, no, mga tudes. So, yun lang. Testing natin. Nakalawang naman pagpasensyahan nyo na. So, syempre, pagko-connect-connectin lang natin yung magkaka-color code. So, dito muna tayo sa placer. Syempre, placer ba to o busina? Syempre, so dito mga toads, na pag-connect na natin sila, mapapansin nyo yung kulay blue hindi ko muna i-connect at ako'y nalilito dyan. So tinesting muna natin na paganahin, no, mga toads. So, ito naman yung socket ng starter. Testing natin dun sa bagong switch. So, mapapansin natin mga toads, magkaiba. Magkaiba sila ng magkaiba sila. Yan, Ito yung stock. Ito naman yung bago.
ililipat lang natin yung wirings. Kukunin lang natin to, lilipat natin dito, no? Etong dalawa na to, hindi na natin lilikutin yan. So, syempre mga tuds, ikabit muna natin yung switch para kahit papaano umuusan yung progress natin, no, mga tuds. Madali lang naman ano yan, idadaan mo lang dyan sa ilalim yung wirings. Then, ayan, may dalawang clip lang yan dyan. Isa sa gilid, doon sa may fairings na nakakonekta sa dashboard. Yan. I-slide down mo lang. No? Napakadali lang naman i-connect or ilagay, no, mga tudes. So sa may likod naman, nandyan yung brace or yung kanyang bracket na panghigpit. Iyaano nyo yan. Yan ay mga tudes, virgin yan ha. Kailangan ilagyan nyo muna ng thread yan bago nyo isalpak na ganyan para madali nyo na maitornilyo kapag ka nandito yan na nakakabit. Isa sa ibabaw, isa sa baba na tornilyo, no, mga tudes. Ang itsura ng tornilyo niyan yung makinis. So yun lang, mga tudes. So dito mga tuds, yung wirings ng high beam at low beam ay binalatan na din natin para i-connect na natin. Pinutol ko lang din yung sa stock, tapos idunuktong ko dyan para yung pinaka-stopper or yung konektahan or connector neto ay isa pa rin. Madali mo siya may connect, no? Kumbaga parang plug and play pa rin. Kinuha ko lang yung galing sa stock, no, mga tudes. Tapos binalutan ng electrical tape, syempre. So mapapansin nyo yung kulay blue, iniwanan ko muna. So dito mga tudes, tinesting natin kung working ba. So gumagana naman yung placer, gumagana naman yung busina. Ang problema ko, hindi gumagana yung ilaw. Yung kulay blue na wirings or yung kulay blue na wire, yun pala ang nagdadala ng supply ng kuryente para umilaw ang headlight mo, no, mga tudes. So eto mga tudes, 'di ba? Etong socket na to ay nakakonect dito talaga sa switch na to, no. Etong kulay blue na pala to mga tudes, kasama din siya dito. Nalito ko kasi dito siya kasama siya dito. Ito pala yung nagsusupply ng kuryente para mabuhay yung ilaw, no, mga tudes. So kanina hindi nakakonekta ito, ayaw mabuhay nung ilaw, no. So nung naka-connecta na, nabubuhay na siya. So yan. Dahil nga 3 toggle siya o tatlong switch, namamatay yung ilaw niya kapag ka naka-ganito siya, no? So yan. Testing natin. So nakapatay ilaw, low beam, high beam. Yun. Yung pala yun, no, mga tudes. So dito din siya nakakonect sa sa socket na to, no. So dito naman mga tudes, tatanggalin natin yung switch na isa. So ilan ba tornilyo niya? Ito lang yung tornilyo niya, no, para matanggal. So ayan, mga tudes, natanggal na natin. Napakahirap pala tanggalin ito. Ito, sa mga hindi nakakaalam, no, meron yung stopper yan dyan. Ba, nakaganyan yung posisyon yan. Dito nyo susundutin kasi ito yung stopper nya, no. Yan, di ba, ganyan ang posisyon.
Ay, mag-focus. Dito nyo susundutin, mga tudes. Bawa, nandito yung socket, dito nyo susundutin. Susundutin yung ganyan para umikom. Kasi nakaganito yan eh. Yan. Yan, nakaganyan yan eh. Para umikom, susundutin yung ganyan. Para matanggal nyo sa socket yung wires, no? Yung gamit yung socket, ito yung original pa rin. So, ayan, oh. Nilipat ko lang ang socket. Napakadali lang naman yan, napakadali lang naman yan ayusin. Or napakadali lang naman yan ilipat. O, edi plug and play lang. Etong dalawa na to, hindi ko na to lilikutin at ito ay sa switch yan dito eh. Eh dito naman, wala namang pagsasalpakan na wirings yan dyan. Ahayaan ko na lang siya na ganyan, no? Basta andi dito na yung patayan at buhayan ng ilaw niya. Kasama na din dito sa high beam up low beam. Yan. Kaya hindi ko na, wala nang kwenta to. Haya ko na lang nakaganyan para paporma na lang, no? So ayan, natapos na natin siya ikabit. Kulang pa pala yung sa tornilyo dito. So testing muna natin bago natin sarhan. Bago natin sarduhan. Testing muna natin kung gumagana ba. So sa design, magkaiba sila ng design, no, kumpara doon sa stock. Masama yung stock. Ito yung stock ko. Ito, kamukha naman to ng pang Mio Sporty, no, ang tsura niya. Ayan. Ganyan yung itsura. Kaya lang, eto talaga mga tuds yung issue ng issue ng mga Mio. Madali masira ito. Either ito masisira o etong busina, no. So kami dati may Honda na eh. Meron kaming Mio Sporty dati, mga tuds. So bago namin nabenta yun, siguro nakailang palit ako ng ganito. Siguro naka-3 palit ako nitong ganito niya, no, mga tuds. Kasi iilang buwan lang, once na nasira na tong original, sana naman ito tumagal, no, mga tuds. Iilang buwan or taon na nasisira na din kagad, no. Ito, mga tuds, ang problema pa na isa, dahil nga built-in hazard, no, may hazard siya. Kailangan papalitan ng nito, ng relay, ng placer relay para magamit, no, na sa hazard. Hindi tanyo tunog, oh. Pag naka-hazard, tumutunog eh. Ngayon, oh. Kakaawa, baka masira. Pero pagka single lang, ganyan lang siya, oh. Napapagana niya. Kailangan lang ng placer relay para mapagana, no. Yan, oh. So sa ilaw naman, testing. So syempre nag-i-start. Ito yung kanina, meron siya mga ganyan, pero hindi na natin kinabit yung wirings yan kasi andi dito naman yung ito, patayan at buhayan ng ilaw lang din yan. Ito ganun din. So hindi na natin pinadami yung trabaho. Basta ito palit na din, no. Pare sila, kung maganda sila tingnan, no. Ayos. So ayan, nag-i-start naman siya. Testing natin yung ilaw. Ito yung switch ng ilaw. Pagka nakaganyan, yan. Low beam yan. Tapos ito naman yung high beam. Low beam, high beam, patay. Goods na, mga tudes. Sarado na natin. So, syempre, sa pagsasauli, dahil nga ganyan yan, merong pairings dito. Ito muna, sasalpak mo. Yan lang. Tapos yan, may pagdadaanan na mga, cable.
pasok nyo din yan. Tapos ito, kalimutan pala natin yung tornilyo na isa dito. So ayan mga dudes, tapos na natin gawin or tapos na natin ikabit yung mga handlebar switches. So ilalagay na lang natin sa description ng link kung saan mabibili. So kung ang motor mo ay MIUI, MIU Sporty, yan, dyan sa mga motor na yan po pwede yung mga handlebar switches na yan na ikinabit natin sa video na ito. So maraming salamat sa inyong pagsama sa ating video for today. Kung nagustuhan nyo or kung may natutunan kayo sa video, don't forget to subscribe, like the video and share, mga dudes. So malaking tulong yon sa ating channel. Maraming salamat sa panonood, mga dudes. Ride safe sa inyong lahat, Goods na mga toads.